ni Lord Chaitanya, ikatatlong bahagi. Sa loob ng aklat na Chaitanya Charitamrita na isinulat ni Krishna Das Kaviraj, marami tayong matututunan tungkol sa kababalaghan ng buhay ni Lord Chaitanya na kinikilala bilang isang pagkakatawang tao ni Krishna sa Kali Yuga. Isa sa mga pinakakilalang kwento ay ang insidente kung saan pinigilan ni Lord Chaitanya ang ulan upang maisagawa nila ang kanilang sankirtan. Ang sankirtan ay ang sama-samang pag-awit ng mga banal na pangalan ng Diyos, na isa sa mga pangunahing pamamaraan sa pagsamba at debosyon para sa Kali Yuga. Isang araw, si Lord Chaitanya at ang kanyang mga disipulo na kilala bilang mga bhakta ay nagtitipon para sa isang dakilang sankirtan. Ito ay isang panahon kung saan ang kanilang pagmamahal at debosyon sa Diyos ay ipinapahayag sa pamamagitan ng sama-samang pag-awit ng mga mahahalagang banal na awit tulad ng Hare Krishna mantra. Nasa kalagitnaan sila ng pagsasagawa ng sankirtan nang biglang napansin nilang bumibigat ang ulap sa langit. Nagbabanta na bumuhos ng malakas na ulan. Ang panganib na ito ng ulan ay maaring makasira sa kanilang banal na aktibidad. Ngunit sa pagkakataong ito, ipinamalas ni Lord Chaitanya ang kanyang pambihirang kapangyarihan at biyaya. Sa kanilang pagkakabilog at pag-awit ng mga banal na pangalan, itinaas ni Lord Chaitanya ang kanyang kamay. Inutusan niya ang mga ulap na huwag bumuhos ng ulan. Ang kanyang salita ay hindi lamang isang hiling, kundi isang direktang utos. At ang mga elemento ng kalikasan sa pagkilala sa kanyang banal na awtoridad ay tumalima sa kanya. Ang mga ulap na dating nagpapakita ng galit na anyo ay biglang huminto. Ang langit ay lumiwanag at ang nagbabadyang ulan ay tila umurong. Sa harap ng ganitong kababalaghan, ang mga bhakta ay nagpatuloy sa kanilang sankirtan nang walang abala. Ang kanilang kagalakan ay nag-uumapaw dahil na rin sa patuloy na gabay at proteksyon ni Lord Chaitanya. Para sa mga disipulo at mga mananampalataya, ang insidenteng ito ay hindi lamang isang simpleng pagpapakita ng kapangyarihan, kundi isang mensahe ng kahalagahan ng sankirtan at ang biyaya na makukuha mula sa taimtim na debosyon. Itinuro rin nito na ang natural na elemento, gaano man kalakas, ay walang kapangyarihan sa harap ng dalisay na debosyon at pag-ibig sa Diyos. Sa isang okasyon, si Srivas ay nagbabasa ng kasulatan at sa kanyang pagbabasa, nabanggit niya ang pangalan ni Panginoong Narasimha. Si Narasimha ay isang anyo ni Vishnu na kilala sa kanyang pagiging mapagtanggol at mapangahas, lalo na sa pagtugi sa masasama at sa pagtatanggol sa kanyang mga deboto. Nang marinig ni Lord Chaitanya ang pangalan ni Lord Narasimha, siya ay biglang nagbago ng anyo. Ang kanyang mood ay nag-iba at napasok siya sa kalagayan ng espiritual na ecstasis. Ayon sa kwento,
nang marinig niya ang pangalan ng Narasimha. Pumasok si Lord Chaitanya sa baba o damdamin ng Narasimha at tila nakuha niya ang galit at kapangyarihan nito. Partikular na ang kanyang paglaban sa mga atheist. Si Lord Chaitanya, nakilala sa kanyang pagiging maamo at mapagmahal na mood, ay biglang ipinakita ang kanyang pagiging hindi natitinag na mandirigma laban sa kasamahan, tulad ng kay Narasimha. Siya ay nagsimulang magpakita ng mga tanda ng galit at determinasyon na sirain ang anumang bagay na makakasama sa mga devotees. Nang magbago ang mood ni Lord Chaitanya, matapos niya marinig ang pangalan ni Lord Narasimha, ang mga taong naroroon, partikular na ang mga deboto tulad nila Srivas Thakur, ay agad na nakaramdam ng takot at paggalam. Alam nila na si Lord Chaitanya ay nasa kakaibang kalagayan ng espiritual na ecstasis at napuno ng galit at kapangyarihan tulad ni Narasimha. Dahil dito, ang mga deboto sa paligid, kasama na si Srivas, ay nagsimulang mag-alay ng mga dasal at papuri kay Lord Narasimha at umaasang pakalmahin ang galit at puot ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang taus-pusong debosyon. Ang ilan ay lumuhod sa harapan ni Lord Chaitanya, nagpapakita ng paggalang at pagbibigay ng buong tiwala sa kanyang biyaya. Ang kanilang reaksyon ay isang pagpapakita ng pagkilala sa Panginoon ay maaaring maging tagapagtanggol at tagapuksa ng kasamaan. At sila ay buong pusong nagsumamo para sa kanyang awa. Mahalagang tandaan na ang mga deboto, kahit natatakot sa kapangyarihan ni Lord Chaitanya, ay hindi lubos na natakot sa kanya, sapagkat alam nilang kahit nasa kanyang galit, ang kanyang Panginoon ay laging mapagpala sa mga tapat sa kanya. Kaya't ang kanilang naging tugon ay magpakumbaba, magdasal, at magpatuloy sa kanilang pagsamba, na umaasang makuha muli ang mapagmalasakit at mapagmahal na anyo ng Panginoon. Haribo.